At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay XRP Army reacts as Ripple confirms its road to clarity. At yan po ay galing sa ating news source na si Times Tabloid. Kaya mainit na naman po ang usapin dito sa mundo ng crypto. Nakita natin ang isang malaking statement mula po sa Ripple kung saan ay isang branded blue truck. Yan, isa pong branded blue truck na bumabaybay sa gitna ng Washington DC. Ang nakasulat po sa display ng truck ay on the road to clarity. Yan, pakita lamang natin. Ayan. Hindi po ito basta-basta na truck. Ito ay isang mensahe para sa ating mga mambabatas sa gobyerno. Ang layunin nila ay ipaalala sa Congress ang kahalagahan ng pagpasa sa Clarity Act. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang naging reaksyon ng buong XRP Army, ang mga opinyon ng mga eksperto sa market at kung bakit napaka-critical ng timing na ito. Kaya handa na ba ang Amerika para sa mas malinaw na rules? O ito ay isa lamang political theater? Kaya pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng walang paligoy-ligoy. At simulan po natin sa tanong na bakit nga ba naglalakad ang truck na ito sa DC. Ayan. Ang truck na ito ay hindi lang basta display. Sinasalamin po nito ang determinasyon ng Ripple na masiguro na ang Clarity Act ay maging ganap na batas. Ayon po sa kumpanya, ang act na ito ay makakatulong para protektahan ang mga consumers, susuporta sa responsible innovation at higit po sa lahat, mapapanatili ang pagiging competitive ng US sa global stage. Kaya sa aking opinyon, ang pagpapadala ng truck sa mismong sentro ng kapangyarihan sa Washington ay isa pong bold move or matapang na galaw. Minsan, ang mga policy makers ay kailangan po ng visual reminder. Hindi sapat na nagbabasa lang sila ng mga papeles sa loob ng kanilang mga opisina. Ang pagkakaroon ng blue truck na may tatak na on the road to clarity ay isang paraan para makakuha ng atensyon. Kaya sa tingin ko, ito po ay isang smart strategy para manatiling relevant ang usapin sa harap ng mga senador na abala sa maraming ibang bagay. Hindi lang ito tungkol sa Ripple. Ito po ay tungkol sa pag-frame ng narrative na ang crypto ay hindi na Wild West, kundi isang mature na industriya na handa na para sa seryosong regulasyon. Paano nga ba nag-react ang mga tao sa XRP Army? Siyempre, pagdating sa XRP community, laging may sari-saring reaksyon. Ang sentiment ng karamihan ay positive. Maraming XRP holders ang matagal nang naghihintay ng ganitong klaseng visibility. May isang komentor nga na nagsabi dito na dapat i-park ang truck sa labas mismo ng Senate para makita po ng lahat. Yan. Sabi dito, with one commenter urging Ripple to park the truck directly outside the Senate so that everyone can see it. Ayan. Sabi pa niya, sa XRP, may clarity na. Yung ibang assets ang kailangang humabol. Ayan. He pointed out that XRP has already clarity and other assets need to catch up. Ito naman ang aking opinion. Naiintindihan ko kung bakit excited ang mga holders. Matagal na tayong lumalaban para sa legal recognition. Ang tagumpay ng Ripple laban sa SEC ay isa sa mga pinakamalaking milestone sa kasaysayan ng ating asset. Ngayon, ang Clarity Act ay tinitignan bilang isang natural progression. Hindi ito magbibigay ng XRP status sa ibang coins, pero magbibigay ito ng mas maayos na sandbox para sa lahat. Kaya masasabi ko po, tama ang sentiment ng community.
Ang bawat hakbang patungo sa maayos na batas ay katumbas ng mas mataas na tsansa para po sa institutional money na pumasok sa market. Ito po ang long game na sinasabi ng marami sa atin. Ngayon, may mga nag-aalinlangan ba sa kilusang ito? Hindi lahat ay masaya. May mga members din ng community na medyo skeptical. May isang user na nagtanong po, may magagawa ba talaga ang track na ito para baguhin ang sentiment ng mga holders? Ayan ang kanyang katanungan. Sa totoo lang, maraming market participants ang mas gustong makakita ng pagtaas ng presyo kaysa sa mga ganitong marketing campaigns. Ramdam po nila ang tagal ng extended period na ito ng price struggle. Ayan. Ito naman ang aking opinion tungkol dyan. Valid ang pag-aalinlangan na ito. Bilang mga investors, ang bottom line natin ay palaging returns. Kapag nakakakita tayo ng mga ganitong campaign, minsan ang tanong ay, nakakatulong ba ito sa portfolio ko? May isa pang obserbasyon na ang kampanya ay nakatutok lang kay Ripple at walang direktang pagbanggit kay XRP o XRPL. Kaya sa aking pananaw, ito po ay isang strategic decision. Ang Ripple bilang kumpanya ay kailangang magmukhang corporate citizen sa mata ng mga politicians. Pero ang concern ng mga holders ay totoo na dapat hindi natin makalimutan ang focus kay XRP mismo. Gayunpaman, pinalakas naman ni Brad Garlinghouse ang kanyang position na si XRP ay ang North Star ng kumpanya. Kaya sa tingin ko, hindi naman kailangang mag-alala ng sobra ang mga holders. Ang tagumpay po ng Ripple ay direct benefit din sa ecosystem ni XRP. Ano na nga ba ang status ng Clarity Act sa ngayon? Para sa mga hindi po updated, ang Clarity Act ay hindi lang isang ideya. Ito ay may measurable progress. Ayan. Measurable progress in 2026. Ang House ay naipasa na ito noong nakaraang buwan. At ang Senate Banking Committee ay nag-advance na rin dito noong May. Ngayon, nasa Senate Legislative Calendar na ito. At ito po ang aking opinion dyan. Ito ang dahilan kung bakit napaka-importante ng ginagawa nilang track campaign ngayon. Nasa final stretch na tayo. Kapag nasa Senate Legislative Calendar na ang isang bill, ito ang pinaka-critical na oras. Ang bawat boses ay mahalaga. Ang crypto industry ngayon ay nasa ilalim ng isang microscope at ang Ripple ay nagsisilbing boses natin sa Washington. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa pag-secure ng legislative foundation. Kaya para sa akin, ang pag-push po ng Ripple sa panahong ito ay nagpapakita ng kanilang maturity bilang isang kumpanya. Hindi po sila nakatutok lang sa court cases ngayon, kundi sa pag-shape ng future ng batas sa Amerika. Ngayon ay ano naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na linggo? Ang susunod na hakbang para sa Clarity Act ay ang floor vote. Ito ang huling malaking hurdle. Ang buong crypto world o mundo ng crypto ay nakatingin dito dahil ang resulta nito ay magtatakda ng tono para sa susunod na mga taon. Ito naman ang aking opinion dyan. Kung tatanungin ninyo ako, ang pinakamahalagang takeaway dito ay ang patience o pasensya. Ang mga batas sa Amerika ay hindi na ipapasa sa loob ng isang araw lamang. May proseso ito, may mga debate at may political maneuvering. Ang presensya po ng Ripple sa DC ay nagpapakita na seryoso sila sa labang ito. Para sa ating mga holders, ang dapat nating gawin ay manatiling updated. Huwag nating hayaan na malunod tayo sa noise o ingay ng social media. Tumingin po tayo sa official channels at obserbahan kung paano nagvo-vote ang mga senador. Ang Clarity Act ay isa sa mga indicator natin na ang market ay lumilipat na sa isang mas professional at regulated environment. Ito ay isang magandang sinyales
para sa institutional adoption sa hinaharap. At sa kabuuan, ang Road to Clarity campaign ng Ripple ay isa pong reminder na ang technology ay kailangan ng tamang batas para mag-thrive. Kahit may mga nag-aalinlangan dahil sa presyo o sa marketing strategy, ang mas malaking larawan ay ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng stability sa industriya. Habang hinihintay po natin ang floor vote sa Senate, patuloy nating bantayan kung ano ang susunod na hakbang ng mga industry leaders. Ang taong ito, 2026, ay isa pong mahalagang taon at ang mga galaw na ito ngayon ay magkakaroon ng epekto sa mga darating na taon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin ninyo sunod ang recommended video natin dito.